Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu kung saan ang sabi rito ay users should pay attention to this to stay safe. Ayan. Ito po yung kailangan nating malaman bilang mga users or mga holders, mga investors ng Shiba Inu para tayo ay para maging safe yung ating mga asset na ito. Ayan. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Shiba Inu users should note this to stay protected. Ayan, mahalaga po talaga na kailangan po talaga natin ng dobleng pag-iingat pagdating sa mga crypto assets na ating hinahawakan or hino-hold. Yan, at kasama na po dito si Shiba Inu kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, marami po talaga ang gustong yung mga nagta-target sa atin para nakawin yung ating mga assets, mga crypto assets. With the increasing popularity of cryptocurrency comes a risk that concerns all in the crypto space. Ayan, phishing scam. Ito po yung pinakasikat na paraan na panluloko ng mga tao sa ngayon. Crypto phishing scam frequently target information about online wallets, specifically crypto wallet private keys, which are needed to access funds in the wallet. Ayan, yan na nga. Yung target nila ay kunin nila yung private keys ng iyong crypto wallet. Kasi kung pag nakuha nila yung private keys mo na ito, ay pwedeng napakadali na lamang sa kanila na ma-access yung funds mo sa iyong wallet at kunin ito. Kaya yan, pinaka-importante po talaga yung private keys natin. Since last year, there has been a considerable increase in cryptocurrency phishing with some crypto users falling prey to such fraud. Ayan, ang nakakalungkot ay talagang marami talagang mga crypto users ang nabibiktima ng mga phishing scam na ito. Given this, Shiba Inu team continues to take upon itself to enlighten and assuage their concerns. Yan. Maski nga maraming talagang nagbibigay dyan na lagi nilang sinasabi na huwag nyong ibibigay sa kahit sino or kahit sino man dyan yung inyong private keys. Yan. Maski mga kilalang tao man yan or maski mga developers pa yan ay wag nating ibibigay yung ating private keys. Yan, pero yan maski ganyan yung mga advice na common advice ay meron pa ring gumagawa sa mga ganyan dahil sa kanilang lubusang pagtitiwala. Shiba Inu team member Lucy shares her thoughts on how to stay safe after falling victim to a phishing link in the past. Ayan. Nabiktima na rin po si Lucy. Sa mga hindi po nakakakilala kay Lucy, ay siya po ang marketing specialist ng Shiba Inu. Siya po yung nagpro-promote sa kay Shiba Inu. Kaya yan, maging siya raw mismo ay nabiktima ng phishing scam. Yan, bearing in mind that the golden rule of always exercising caution and confirming authenticity before connecting wallets to any website. Lucy advises against using one's regular wallet for any first time try. Ayan po yung sinabi ni Ginang Lucy rito. Wag daw po nating i-connecta yung ating mga wallet sa kahit anong mga website dyan. Kasi kung pag kinonekta po natin yung wallets natin sa mga malicious websites ay maaring ito po yung maging daan ng mga scammers. Yan, para manakaw yung laman ng mga ito. Kaya yung kanyang advice dito ay wag po nating gamitin yung ating regular wallet. Yan, sa mga first time na try natin na i-connecta sa mga website. Instead, a wallet containing a tiny amount may be used to test it out. Yan. Once all security checks pass, one may proceed with the regular wallet. Kaya yan po yung kanyang advice dito. Kung hindi daw po tayo sigurado sa isang website kung saan ay kailangan po nating i-connecta yung ating wallet, ay gumamit po tayo ng isang test wallet na maliit lang yung kanyang laman.
Kung pag nakapasa ito sa mga security checks, ay saka pwede natin gamitin yung ating regular wallet. Other safety measures. A frequent method for crypto fishers is to mimic a legitimate website's user interface while inserting malicious code for the login or wallet connection portion, resulting in stolen password or even stolen seed phrases. Ayan. Yung isa namang na nangyayari dito ay yung mga scammers ay gumagawa po sila ng mga website na kamukha ng mga official websites ng mga yung mga websites na pagmamay-ari ng mga crypto assets. Yan katulad na lamang ni Shiba Inu. Yan gagawa sila ng kamukha or parang kopya ng website ng Shibarium. Yan, sabihin na lamang natin si Shibarium. Tapos yan, kung pag kinonekta mo yung wallet mo dyan, yan, sa peke na website na ito, yung meron itong malicious code. Yan, ito yung maaring tinatawag nilang keylogger. At makokopya nito, marirecord yung password mo. At ang nakakatakot dito ay magagawa pa nilang nakawin yung mga seed phrases ng iyong wallet. Kaya yan. Users should therefore exercise caution and always double check the website URL. Ayan, check po natin yung website address ng mga binibisita natin or yung mga maski kamukha pa yan ng Shibarium ay i-check natin, lagi nating chine-check yung URL nito kung talaga nga bang nasa tama tayong website. Kaya yan, which they are logging in or connecting their crypto wallets. They should also exercise caution when it comes to links and attachments. Ayan, yung mga nagbubukas ng mga emails. Karamihan po sa mga email natin ay meron tayong natatanggap na mga links, lalong-lalo yung mga spam message, links at saka attachment. Yan, wag po nating basta-bastang bubuksan yung mga ito. Kasi naglalaman na rin ito ng mga phishing kung pag yung links ay mapupunta tayo sa phishing websites. Keep in mind that malicious actors can create fake websites and platforms to entice unsuspecting individuals. In this sense, users should confirm the authenticity of a website before entering any sensitive information. Ayan. Yan po yung ginagawa ng peke na mga website at saka platform. Kaya yung mga peking website, ayan nga, gaya ng sinabi ko kanina, ay kokopyahin nila yung mga official websites tapos magpapanggap sila na ayan na nga, sila yung official website. Tapos kung pag yung mga biktima ay hindi talaga nila chinek, yan, siguro ay sabihin natin nagmamadali na mag-login or connect yung kanilang wallet, ay ayan na. Kapag na-connect na yan, ay yan na nga, na fall victim na sila. Yung iba naman, yung sa platform, ay maaring meron silang applications. Yan, mga kapareho na rin ng application. Halos parang magkamukha, tapos kung pag dinownload mo yan tapos ininstall mo sa iyong phone, ay ayan na nga, tapos kinonekta mo yung wallet mo, ay ganun din, mananakaw na rin yung mga informations mo. At kung pag nag-login ka, ay ayan, nakilag na rin yung mga password mo dyan. Kaya yan, kailangan po nating magdoble ingat kasi sa panahon natin ngayon ay sobrang dami na pong mga scammers ngayon, scammers ng cryptocurrency. Kaya kung pag tayo ay maglalagin, magko-connecta, ay wag po natin itong madaliin. Yan po yung aking masasabi naman dito, yung payo ko dito. Wag po nating madaliin. Kung pag nagmamadali po tayo, ay dito po talaga tayo nagkakamali. Kaya pagdating sa paglalagin, ay talagang i-double check po natin lahat. Huwag po nating madaliin. I-check natin yung mga URL websites, kung nasa tama nga ba tayong website. Ayan, dahan-dahan lamang, double check lang talaga. Mas kung pag tayo ay wala tayong oras, mas magandang wag na lamang po tayo mag-login. Ayan, at mag-login na lamang tayo kung pag meron tayong sapat na oras. Ayan, kasi yung laman kasi ng wallet natin dito, yung pinag-uusapan natin dito, ay pinaghirapan po natin yan. Investment po natin yan.
Kaya dapat po na protektahan po natin ito. Kasi yung pag nagkamali tayo dyan ay mawawala yan. Ayan. Wala na lahat yung ating pinag-ipunan. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago home videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.